Pumasok si Angela Reyes sa presinto ng pulisya, suot pa ang kanyang unipormeng puting bestida at asul na palda na bahagyang lukot na mula sa maghapong klase. Mahigpit ang hawak niya sa isang asul na folder na naglalaman ng katibayan ng kanyang pagbabayad sa multa. Dahan-dahan ngunit may katiyakan ang bawat hakbang niya. Bagamat bakas ang kaunting kaba sa kanyang mukha, inilibot niya ang kanyang mga mata sa silid na puno ng mga mesa, upuan, at ilang mga unipormadong pulis na abala sa mga papeles. Ang amoy ng lumang papel, matapang na kape, at pawis ay bumalot sa hangin, kasabay ng ugong ng mga dekuryenteng bentilador na pilit nilalabanan ang init ng hapon sa Maynila. Lumunok siya bago tumayo sa harap ng desk ng serbisyo. Sa isang boses na magalang ngunit matatag, sinimulan ni Angela ang pakikipag-usap. Magandang hapon po, sir. Bayad na po ang multa ko. Kukunin ko na po sana ang motor ko, sabi niya habang maingat na inilalapag ang folder sa ibabaw ng mesa. Sinikap niyang panatilihing kalmado ang kanyang tono. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang magiging mabilis at walang problema ang prosesong ito. Alam niyang mahalaga ang motorsiklong iyon sa kanyang pang-araw-araw na pagpasok at pag-uwi, at ayaw niyang magtaga sa loob ng presinto. Ang motorsiklong iyon ay hindi lang sasakyan, ito ang huling alaala ng kanyang yumaong ama, ang tanging paraan niya para makatulong sa kanyang ina sa pagtitinda sa palengke tuwing Sabado. Ang pulis na nakaupo sa desk ay bahagyang tumingin kay Angela, pagkatapos ay ibinaling ang tingin na tila walang gaanong interes. Kinuha niya ang folder, tinatamad na binuklat ang ilang papel sa loob, at muling inilapag ito ng walang imik. Patag ang kanyang mukha, halos walang pakialam. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya sa isang tonong walang gana, maghintay ka sandali dyan. Tumango ng marahan si Angela, sinusubukang maging matyaga. Tumayo siya sa gilid ng mesa, ang dalawang kamay ay nakahawak pa rin sa tali ng folder. Ilang mga pulis sa silid ang sumulyap sa kanya sandali bago bumalik sa kani-kanilang ginagawa. Bagamat kalmado ang kanyang panlabas na anyo, mayroong pagkabagabag sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na pagkatapos ng maikling salitang iyon mula sa pulis, isang mas malaking problema ang naghihintay sa kanya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid na naging sanhi upang mapalingon ang lahat. Mula sa pinto ay lumitaw ang isang lalaking malaki at matipuno ang katawan. Ang kanyang mukha ay mabagsik, ang titig ay matalim, at bawat hakbang niya ay nagdudulot ng pakiramdam ng pananakot. Siya si S.E. Berto Villanueva, isang pulis na kilala sa kanyang pagiging mainitin ang ulo at madalas na kumikilos ng may pagmamalabis. Ang dating ordinaryong kapaligiran ng silid ay biglang napuno ng tensyon sa kanyang pagdating. Lahat ng pulis na nasa loob ay biglang yumuko na para bang ayaw nilang mapansin ni Berto. Ang ilan sa kanila ay nagkunwaring abala sa mga papeles. Mayroon ding nakatitig sa screen ng computer ng walang focus. Walang sinuman ang nangahas na bumati o magsalita sa kanya. Ang presensya pa lamang ni Berto ay sapat na upang ang buong silid ay manahimik at mapuno ng bigat. Ang kanyang aura ay malinaw na nagpapahiwatig kung sino ang pinakamakapangyarihan sa lugar na iyon. Diretsyong naglakad si Berto patungo kay Angela. Tinitigan niya ang dalagang nakauniporme mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang mahinang biktima. Sa isang mapanuyang tono, sinabi niya, ikaw pala yung kukuha ng motor. Malalim at puno ng diin ang kanyang boses, na lalong nagpatindi sa bigat ng paligid. Si Angela, na nakatayo pa rin habang hawak ang folder, ay sinubukang manatiling mahinahon, kahit nahalata ang pagkagulat sa kanyang mukha. Bago pa man siya makapagsalita, nagdagdag si Berto ng isang mas masakit na pangungusap. Magbayad ka muna ng 10,000, sabi niya sa isang tonong patag ngunit puno ng kayabangan. Ang sinabing iyon ay nagdulot ng saglit na pagtinginan sa pagitan ng ilang pulis. Ngunit walang nangahas na magsalita. Alam nilang hindi ito bagong pangyayari, ngunit walang sinuman ang mailakas ng loob na tumutol. Napatingin si Angela kay Berto na may halong pagtataka at hindi paniniwala. Napagtanto niyang ang problemang kinakaharap niya ay hindi kasing simple ng pagkuha lamang ng kanyang motorsiklo. Nagulat si Angela sa narinig na halagang hinihingi sa kanya, isang halagang hindi makatwiran. Agad na kumunot ang kanyang noo, senyales ng kanyang hindi pagsang-ayon. Kahit na maliit ang kanyang pangangatawan kumpara kay Berto na malaki at matipuno, hindi niya gustong magpakita ng takot. Sa isang matatag na hakbang,
Itinaas niya ang folder na kanyang dala at nagsalita sa isang malinaw at matatag na boses, "Hindi po, sir. Nakapagbayad na po ako ayon sa patakaran. Narito po ang katibayan." Binuksan niya ang folder at ipinakita ang opisyal na resibo ng pagbabayad ng multa na inilabas mismo ng pulisya. Tinapik niya ang papel ng may kumpiyansa, pinatutunayan na lahat ng proseso ay kanyang sinunod ng tama. Gusto niyang siguraduhin na walang butas para magdahilan si Berto. Ngunit sa halip na igalang ito, si Berto ay tumayo lamang na may mapanuyang tingin. Ipinagkrus ni Berto ang kanyang mga braso sa dibdib, pagkatapos ay ngumiti ng may pangmamaliit. Ang ngiting iyon ay malinaw na hindi tanda ng kabaitan, kundi isang anyo ng pang-aasar na nagpapakita kung gaano kababa ang tingin niya sa katapangan ni Angela. "Akala mo sapat na yang papel na iyan para makuha ang motor mo? Ang batas dito, hindi papel ang nagsasalita, kundi ako," malamig niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay lumabas na puno ng kayabangan na para bang siya mismo ang batas na dapat sundin. Patuloy na tinitigan ni Angela si Berto nang hindi yumuyuko. Alam niyang ang pananahimik o takot ay lalo lamang siyang didiinan. Sa kanyang isipan, alam niyang ang kanyang kinakaharap ay hindi lamang isang komplikadong proseso, kundi isang malinaw na pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang bigat sa silid ay lalong tumindi. Ang ilang pulis na nakasaksi sa usapan ay nagkunwaring walang naririnig. Si Angela ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hawak ang folder, pinaninindigan na hindi siya susuko dahil lamang sa pananakot ng isang tiwaling pulis. Biglang hinampas ni Berto ang mesa ng napakalakas, at ang tunog ng pagtama ay umalinggaw sa buong silid. Ilang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ang nagkalat at nahulog sa sahig, na nagdulot ng biglaang katahimikan. Lahat ng mga matang nagkukunwaring abala ay agad na napasulyap sa kanilang direksyon, ngunit saglit lamang bago muling yumuko. Ang tensyon sa silid ay lalong bumigat. Tila alam ng lahat na ang galit ni Berto ay hindi dapat hamunin. May mukhang puno ng emosyon, itinuro ni Berto si Angela. Ang kanyang boses ay malakas, may diin at puno ng banta. "Huwag ka ng maraming satsat. Ako ang gumagawa ng patakaran dito. Kung hindi ka susunod, huwag ka nang umasang makikita mo pa ang motor mo," malakas niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay binitiwan na may tono ng pagiging pinal. Na para bang isinasara na niya ang lahat ng puwang para sa anumang diskusyon, inilalagay ang sarili bilang pinuno sa silid na iyon, hindi ang batas o ang tamang proseso. Ang ibang mga pulis na nakasaksi sa pangyayari ay nagtinginan lamang. Ang ilan ay mukhang balisa, ngunit walang nangahas na magsalita. Alam nilang mali ang ginagawa ni Berto, ngunit ang takot ang pumipigil sa kanila na buksan ang kanilang mga bibig. Mayroong sumubok na ibaling ang tingin sa mga tumpok ng papeles. Mayroon ding yumuko ng malalim, nagkukunwaring hindi nakikita ang nangyayari sa kanilang harapan. Ang kanilang pananahimik ay isang anyo ng kawalang kapangyarihan at isang senyales kung gaano kalakas ang kontrol ni Berto sa presintong iyon. Nakatayo si Angela nang hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Berto nang may buong pag-iingat. Kahit maliit ang kanyang katawan kumpara sa kanyang kalaban, hindi siya umurong kahit isang pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang banta na kalalabas lang ay malinaw na mapanupil, ngunit hindi nagpakita si Angela ng anumang senyales ng pagsuko. Ang tensyon ay lalong tumindi. Ang silid ay tila sumisikip dahil sa dalawang taong direktang magkaharap, isang panig na may kapangyarihan at kayabangan, at isa pang panig na sinusubukang manindigan ng may katapangan. Nakatayo si Angela ng tuwid sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang katawan ay mukhang ang maliit kung ikukumpara sa malaki at matipunong si Berto. Ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi natinag. Tinitigan niya ng direkta ang mukha ni Berto nang may katapangang bihirang makita sa isang estudyante ng high school. Ang kapaligiran sa silid ay lalong tumitindi. Ilang pulis sa paligid ang nagsimulang magpigil ng hininga. Hindi sila makapaniwala na isang teenager ang mailakas ng loob na hamunin ang kinatatakutang pulis. Sa isang boses na malakas at matatag, nagsalita si Angela. "Hindi ako tanga, sir. Pangingikil po iyan, at hindi ako yuyuko sa kasinungalingan," malinaw niyang sabi ng walang pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng lalong katahimikan sa silid. Lahat ay natigilan na para bang hindi makapaniwala na mayroong nangahas na magbitiw ng ganoong salita sa harap ni Berto.
Ang sinabi ni Angela ay hindi lamang isang simpleng pagtutol, kundi isang direktang sampal sa pang-aabuso na matagal nang hinahayaang mangyari. Tinitigan ni Berto si Angela na may nag-aapoy na galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang panga ay tumigas at ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Ang namumula niyang mukha ay lalong nagpakita kung gaano siya nakaramdam ng pagkapahiya. Para sa kanya, ang mga salita ni Angela ay hindi lamang isang pagtanggi, kundi isang insultong hindi niya matatanggap. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom at ang kanyang katawan ay umabante ng kalahating hakbang, isang senyales na ang kanyang galit ay malapit ng hindi makontrol. Sa kabilang banda, ang mga pulis na nakasaksi ay nagtinginan lamang ng may pagkabalisa. Walang kumilos o sumubok na mamagitan. Ang kanilang pananahimik ay naging isang malinaw na patunay na si Berto ay talagang hinahayaang maghari sa presintong iyon. Alam ng lahat na sa sitwasyong ito, nasa malaking panganib si Angela. Ngunit ang lalong nakakagulat ay ang katapangan ni Angela mismo, na hindi nagpakita ng kahit katiting na takot, at lalong ipinapakita na handa niyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang mga salita. Walang anumang babala, mabilis na humakbang si Berto at agad na sinakmal ang liig ni Angela. Ang kanyang malaki at magaspang na kamay ay humigpit ng husto, na naging sanhi upang bahagyang may angat ang katawan ng estudyante mula sa sahig. Sinubukan ni Angela na huminga, ngunit ang pagkakasakal ay napakahigpit na namula ang kanyang mukha sa pagpigil ng hininga. Ang silid na dati tensyonado lamang ay tuluyan ng naging nakakakilabot. Inilapit ni Berto ang kanyang mukha kay Angela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa isang malakas na boses na may halong puot, nagbitiw siya ng isang malinaw na banta. Kapag nagmatapang ka pa, siguraduhin mong hindi ka na makakalabas dito ng buhay, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol na hindi biro na nagpatigil sa lahat ng tao sa silid. Walang sinumang nangahas na sumaway o pumigil sa kanyang ginagawa. Ilang pulis ang nagkunwaring abala, yumuko habang inaayos ang mga papeles sa kanilang mga mesa, kahit na nanginginig ang kanilang mga kamay. Mayroon ding nakatayo lamang na parang estatwa, nagpipigil ng hininga habang pinapanood ang eksena ng may tensyon sa mukha. Walang sinumang sumubok na lumapit, kahit alam nilang mali ang nangyayari. Ang kanilang pananahimik ay nagpakita kung gaano kalakas ang dominasyon ni Berto sa presintong iyon. Si Angela mismo ay sinusubukang manatili. Kahit na mahigpit ang sakal sa kanyang liig, ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi tuluyang nawala. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Ang kanyang mga kamay, dahil sa reflex, ay sinusubukang tanggalin ang pagkakasakal. Ang kapaligiran sa silid ay tunay na mapaniil, at bawat segundong lumilipas ay tila isang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang lahat na nakasaksi ay naghihintay lamang, hindi alam kung susuko si Angela o gagawa ng isang bagay na ikagugulat ng lahat. Sa gitna ng pagkakasakal na lalong humihigpit, biglang kumilos si Angela ng mabilis at may sinanay na reflex. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Berto at pinaikot ito gamit ang isang tiyak na teknik ng karatlock. Agad na lumuwag ang pagkakasakal sa kanyang liig na nagbigay daan sa hangin na muling pumasok sa kanyang mga baga. Nagulat si Berto, hindi inaasahan na ang isang estudyanteng mukhang mahina ay makakagawa ng ganoong kabilis na paglaban. Nang makawala, hindi sinayang ni Angela ang pagkakataon. Agad siyang humakbang pasulong ng may tiyak na galaw, itinaas ang kanyang binti, at nagpakawala ng isang malakas na sipadiretso sa tiyan ni Berto. Ang malaking katawan ng lalaki ay napaatras ng ilang hakbang, at humihingal na pinipigilan ang sakit. Ang silid ay biglang umugong sa tunog ng mga sapatos at mga hiningang pinipigilan. Tumayo si Angela ng tuwid. Ang kanyang hininga ay humahabol pa dahil sa pagkakasakal kanina, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo at puno ng katapangan. Sa isang boses na malakas kahit na may kabigatan pa, sinabi niya, "Hindi ako natatakot." Ang mga salitang iyon ay lumabas ng malinaw na lalong nagpatigas sa kapaligiran. Ang kanyang sinabi ay hindi lamang isang paglaban, kundi isang bukas na hamon na direktang tumusok sa pagkatao ni Berto. Ang mga pulis na nakasaksi ay natigilan. Ang ilan ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Mayroong biglang tumayo mula sa kanilang upuan, ngunit walang nangahas na lumapit. Nalaman nilang ang paglaban ni Angela ay hindi pangkaraniwan. Para sa kanila, ang sandaling iyon ay isang malaking sorpresa.
Isang estudyanteng nakaunipormeng puti at asul ang naglakas loob na lumaban ng pisikal, at ang kanyang kalaban ay ang taong kinatatakutan ng lahat sa presintong iyon. Matapos tumama ang sipa ni Angela at mapaatras si Berto, ang buong silid ay bumagsak sa ganap na katahimikan. Walang ibang maririnig kundi ang mabibigat na hininga ni Angela at ang daing ni Berto na sinusubukang tiisin ang sakit. Lahat ng gawain sa presinto ay biglang huminto. Ang mga dokumentong hawak ng ilang pulis ay nabitawan pa at nahulog sa mesa ng walang pumupulot. Lahat ng pulis sa silid ay nakatitig kay Angela na nanlalaki ang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang high school student na una nilang inakalang ordinaryong teenager lang, ay nagawang makawala sa isang brutal na sakal at baliktarin ang sitwasyon gamit ang isang teknik na halatang hindi basta-basta. Ang pakiramdam ng gulat at pagkalito ay magkahalo sa kanilang mga mukha. Sa isang sulok ng silid, 2 pulis ang nagbubulungan na may pigil na boses. Ang una, na may tensyon pa rin sa mukha, ay marahang nagsabi, "Diyos ko, hindi yan ordinaryong bata." Ang kasama niya sa tabi ay mabilis na tumango at nagdagdag, marunong siyang magkarate, at ang bilis ng mga galaw niya. Bagamat pabulong, ang usapan ay narinig pa rin ng ilan sa paligid, na lalong nagpatibay sa katotohanang hindi ordinaryong teenager si Angela. Samantala, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit para awatin ang laban. Lahat ay nanatiling tahimik, ang ilan ay nagpipigil ng hininga, at ang iba ay nagsusulyapan na parabang naghahanap ng sagot kung ano ang dapat gawin. Ngunit ang sigurado, ang takot nila kay Berto na maihalong pagkamangha kay Angela ay nagpakulong sa silid sa isang malalim na katahimikan. Ang tensyon ay lalong tumitindi, naghihintay kung sino ang unang kikilos matapos ang nakagugulat na pangyayaring iyon. Sinubukan ni Berto na bumangon mula sa kanyang posisyon, habol ang hininga. Ang kanyang mukha ay namumula, ang mga ugat sa liig ay litaw, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang sakit sa kanyang tiyan dahil sa sipa ni Angela ay hindi sapat para pahupain ang kanyang nasaktang pagkatao. Umuwal siya ng malakas, at ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. "Walang hiya ka! Akala mo matatalo mo ako," sigaw niya, na nagpaatras sa ilang pulis na nanonood. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Berto patungo kay Angela, nagpakawala ng isang tuwid na suntok na puno ng lakas. Ang suntok ay malinaw na nakatutok sa mukha, na may layuning pabagsakin si Angela sa isang atake. Mabilis na kumilos ang malaking katawan ni Berto. Ang sahig ay yumanig sa bawat yapak niya, at lahat ng mata ay nakatuon sa sandaling iyon. Ilang pulis ang nagpigil pa ng hininga, takot na masaksihan ang pagkasira ng estudyante sa kanilang harapan. Ngunit hindi na natiling tahimik si Angela. Nang malapit nang tumama ang kamao ni Berto sa kanyang mukha, mabilis siyang yumuko. Ang kanyang galaw ay maliksi at may tiyak na timing, na para bang sanay na ang kanyang katawan sa mga ganitong atake. Sa isang tuloy-tuloy na kilos, ginamit niya ang lakas mismo ni Berto para paikutin ito sa isang throwing technique. Sa isang iglap, nawala ng balanse si Berto. Ang malaking katawan ay bumagsak ng malakas sa sahig, na may malakas na kalabog. Ang tunog ng pagbagsak ay malinaw na narinig, na nagpayanig pa sa mesang malapit. Umuwal si Berto, sinusubukang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay nananakit dahil sa pagkakabagsak. Ang kapaligiran sa silid ay lalong naging nakakakilabot. Ang mga pulis na nakasaksi ay hindi na lamang nagulat, kundi talagang hindi makapaniwala. Isang high school student na nakauniporme ang kalalapag lang sa sahig sa kinatatakutang pulis ng lahat sa presintong iyon. Nakahandusay si Berto sa sahig, ang malaking katawan ay namimilipit sa sakit. Sinubukan niyang bumangon, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, isang daing ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang silid na kanina ay maingay sa tunog ng pagbagsak ay muling naging tahimik, nag-iwan lamang ng mabibigat na hininga at isang tensyonadong kapaligiran. Lahat ng pulis sa lugar ay nakatitig sa pangyayari na nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala na ang taong pinakakinatatakutan sa presinto ay nagawang walang laban ng isang estudyante. Sa kabilang banda, nakatayo si Angela ng tuwid. Ang kanyang hininga ay nagsimula ng bumalik sa normal matapos ang maikling laban. Ang kanyang puti at asul na uniporme ay medyo gusot, ngunit ang kanyang postura ay nagpapakita ng katatagan at buong kontrol. Hindi lamang siya nanlaban, kundi talagang ipinakita niya na hindi siya isang taong maaaring maliitin.
Sa isang tingin na diretso sa lahat, handa na siyang magsalita. Sa isang boses na malakas at puno ng kumpiyansa, sa wakas ay ibinunyag ni Angela ang isang pag-amin na nagpatahimik sa lahat. Isa akong atleta ng karate, isang world champion, at hindi ako yuyuko sa sinumang umaabuso sa uniforme. Malinaw niyang sinabi. Bawat salita ay lumabas na parang isang matatag na babala. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para kay Berto na nakahandusay, kundi para sa buong silid na piniling manahimik sa harap ng kawalang katarungan. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malakas kaysa sa kanyang mga suntok. Ang mga pulis na nakarinig sa pahayag na iyon ay napalunok. Ang ilan sa kanila ay tila natinag. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng takot at hiya. Mayroong yumuko, mayroong nagtinginan ng walang lakas ng loob na magsalita. Alam nilang hindi nagsisinungaling si Angela dahil ang mga galaw na ipinakita niya ay hindi pangkaraniwan. Ang pag-amin na iyon ay sabay na nagbukas sa katotohanang ang dalagang kanilang minamaliit ay isang kalaban na mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Mula sa isang sulok, napansin ni Angela ang isang bagay na kakaiba. Isang pulis ang tila tahimik, hindi kumikilos para mamagitan, ngunit abala sa kanyang cellphone. Ang kamay ng pulis ay nakataas hanggang sa dibdib, ang kamera ay malinaw na nakatutok kina Angela at Berto. Sa una, inakala ni Angela na ito ay para sa ebidensya, ngunit ang ekspresyon ng pulis ay agad na nagdulot ng pagdududa sa kanya. Bahagyang umiti ang pulis. Isang ngiti na hindi nagpapakita ng pagmamalasakit o pagkampi sa katotohanan. Ang ngiting iyon ay tila misteryoso na parang may itinatagong layunin na hindi sinasabi. Hindi ito isang ngiti ng ginhawa dahil may ebidensya ng paglabag, kundi isang ngiti na mas mukhang isang nakatagong laro. Ang tingin niya ay malamig na para bang naghihintay na gamitin ang kanyang record para sa ibang bagay. Tinitigan siya ni Angela ng mabuti habang nagpipigil ng hininga. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang malaking tanong na hindi niya maaaring baliwalain. Bakit siya nagre-record? Para sa ebidensya o para sa isang bagay na mas masama? Malakas na lumitaw ang pag-aalalang iyon na nagparamdam kay Angela na ang paglaban kay Berto ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Ang ibang pulis sa silid ay tila hindi napapansin ang ginagawa nito o marahil ay sinasadya nilang hayaan. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpatibay sa hinala ni Angela na mayroong hindi tama. Pakiramdam niya, ang record na iyon ay maaaring gamitin hindi para ilantad ang katotohanan, kundi para idiin siya o para protektahan ang maruming network sa likod ni Berto. Tahimik na napagtanto ni Angela na siya ay pumasok sa isang bilog ng problema na mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkuha ng kanyang motorsiklo. Magulo pa rin ang sitwasyon sa silid matapos ang maikling laban ni na Angela at Berto. Lahat ng pulis ay mukhang tensyonado, ang ilan ay nakatitig pa rin sa katawan ni Berto na nakahandu sa isasahig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Angela ang isang mahinang boses mula sa kabilang sulok. Isang pulis ang nagsalita ng mahina sa kanyang kasama, ngunit sapat na malakas para marinig niya. Ayusin mo na to agad, pre. Bawal malaman ng general. Lalaki ang gulo, sabi ng pulis sa isang seryosong tono. Ang maikling pangungusap na iyon ay agad na nagpatindig ng balahibo ni Angela. Alam niyang hindi iyon biro. Mayroong mas malaki pa kaysa sa simpleng kaso ng pangingikil na ginawa ni Berto. Ang mga salitang general ay malinaw na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng ibang tao na may mas mataas na kapangyarihan sa likod ng lahat. Dahan-dahang lumingon si Angela sa direksyon ng boses. Ang pulis na bumulong ay agad na nagkunwaring abala sa mga dokumento sa kanyang kamay na para bang walang sinabi. Ang kasama niyang pinagsabihan ay mabilis na tumango nang hindi tumitingin pabalik. Ang reaksyong iyon ay lalong nagpatibay sa hinala ni Angela na mayroong isang organisadong network at si Berto ay isa lamang sa mga ginagamit para isagawa ang mga utos. Sa kanyang puso, naramdaman ni Angela na ang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Pumunta lamang siya para kunin ang kanyang motor, ngunit ngayon ay nasa gitna na siya ng isang problema na maaaring magdala sa kanya sa mas malalim na gulo. Ang bulungan na iyon ay naging isang malinaw na senyales na nasagi niya ang isang sikretong hindi dapat lumabas sa silid na iyon. Ano man ang mangyayari pagkatapos nito, alam ni Angela na ang kanyang problema ay lumaki na sa isang maseryosong antas. Nang marinig ang bulungan, mabilis na lumingon si Angela.
Ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig sa pulis na nagsalita, na nagpataranta sa ilang tao sa silid. Ang mukha ni Angela ay matatag. Ang kanyang boses ay tumaas ng isang antas, na parang hinahamon ang lahat ng naroroon. General! So hindi lang pala si Berto ang tiwali. May mas mataas pa sa likod nito, di ba? Malakas niyang sabi, na nagdulot ng bigla ang pagpigil ng hininga sa ilan. Ang pulis na bumulong kanina ay agad na yumuko, nagkukunwaring abala sa mga papeles sa kanyang harapan. Ang kasama niya ay umiwas din ng tingin na para bang ang mga salitang iyon ay hindi kailanman lumabas sa kanilang mga bibig. Ang sitwasyon na dati ng mainit ay lalo pang tumindi. Alam ng lahat na may narinig si Angela na hindi dapat marinig. Ngunit walang nangahas na kumpirmahin o itanggi ito. Ang ibang mga pulis sa silid ay yumuko, sinusubukang itago ang kanilang kaba. Ang kanilang pananahimik ay lalong nagpatibay sa hinala ni Angela. Walang sinumang nangahas na itanggi ang kanyang mga salita. Walang sumubok na ipagtanggol si Berto bilang nag-iisang salarin. Ang katahimikan na iyon ay naging isang sagot mismo, na mayroon niyang mas malaking tao na sangkot sa likod ng kanyang mga kilos. Tumayo si Angela ng mas tuwid. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha sa kanyang harapan. Alam ninyo, pero pinili ninyong manahimik. Ibig sabihin, kasama rin kayo sa larong ito, sabi niya sa isang matatag na tono. Walang sagot na lumabas, tanging mga mukha ng pagkabalisa na lalong yumuko. Sa puntong iyon, napagtanto ni Angela na kaharap niya ang isang bagay na mas komplikado kaysa sa isang pisikal na laban. Kaharap niya ang isang sistemang nagpoprotekta sa isa't isa sa ilalim ng anino ng isang taong tinatawag nilang General. Nakahandusay pa rin si Berto sa sahig, ang katawan ay nananakit dahil sa pagkakabagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang mga daing, nagpakawala siya ng isang paos na tawa na nakakabagabag. Ang tawa ay maihalong ubo at dugo na lumabas mula sa gilid ng kanyang labi. Lahat na nakarinig ay hindi naging komportable. Sa halip na magpakita ng pagkatalo, ang tawa ay parang isang babala. Sa isang paos ngunit puno ng katusuhan na boses, nagsalita si Berto habang nakatingin kay Angela mula sa ibaba. Akala mo nanalo ka na, ha? Kagagaling mo lang sa paggising sa pugad ng mga ahas. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa iyo sa labas, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ng dahan-dahan, ngunit malinaw na nagpatindig ng balahibo sa mga nakarinig. Ang banta ay tila totoo, hindi lamang isang pananakot ng isang talunan. Ang kapaligiran na dati ng tensyonado ay lalo pang naging nakakakilabot. Ang mga pulis na nakatayo sa paligid ay nagsimulang mabalisa. Mayroong sumulyap sa pinto, mayroong lalong yumuko. Walang sinumang nangahas na sumagot. Alam nilang ang mga salita ni Berto ay hindi lamang isang personal na banta, kundi isang pahiwatig tungkol sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Ang ipugad ng mga ahas na tinutukoy ay hindi lamang isang metapora, ito ay naglalarawan ng isang network na matagal na nilang sinadyang itago. Nakatayo si Angela na hindi gumagalaw, nakatitig kay Berto ng may seryosong ekspresyon. Alam niyang hindi biro ang sinabi nito. Ang banta ay malinaw na nagbababala na kaharap niya ang isang kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Sa isang saglit, napagtanto niyang ang kanyang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol sa sarili, kundi pumasok na sa isang teritoryo na puno ng panganib. Ang silid ay tahimik, ngunit ang tensyon ay lalong dumidiin sa lahat ng nasa loob. Nakatayo si Angela ng tuwid sa gitna ng silid, ang kanyang uniforme ay gusot na dahil sa sakal at paglaban kanina. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakataas, kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan sa pagpigil ng sakit. Lahat ng mata ng pulis ay nakatuon sa kanya, ngunit walang nangahas na lumapit o magsalita. Tinitigan niya sila isa-isa ng may matalim na tingin, ipinapakita na hindi siya takot kahit mag-isa sa silid na iyon. Sa isang boses na malakas at malinaw, sa wakas ay nagbigay si Angela ng isang matatag na babala. Kung patuloy kayong mananahimik, kasalanan ninyo rin. Hahanapin ko kung sino iyang tinatawag ninyong general. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang para kay Berto na nakahandusay, kundi para sa lahat ng taong matagal nang piniling manahimik. Ang kanyang sinabi ay parang isang direktang akusasyon sa buong institusyon na hinahayaang mangyari ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang silid ay biglang bumagsak sa katahimikan.
Walang nangahas na sumagot. Maging ang tunog ng paghinga ay malinaw na maririnig. Ilang pulis ang lalong yumuko. Ang iba ay nanatiling nakatayo na parang estatwa, walang ekspresyon. Ang katahimikan ay tila mapaniil na para bang alam ng bawat isa sa loob na tama ang mga sinabi ni Angela. Ngunit alam din nilang ang katotohanang iyon ay maaaring sumira sa kanila kung sasabihin pa nila. Alam na alam ni Angela kung ano ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Alam niyang ang kanyang kalaban ay hindi na lamang si Berto na kumikilos bilang isang tiwaling pulis. Sa likod ng uniforme at posisyon, mayroong isang malaking network na nagpoprotekta sa isa't isa at nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Ang paglaban na ginawa niya ngayon ay simula pa lamang ng isang mas mahabang laban. Sa isang matatag na hakbang, iniwan niya ang silid na iyon, dala ang determinasyon na anuman ang naghihintay sa labas, handa siyang harapin ito. Kinabukasan, ang kaso ni Angela ay naging malawakang usap-usapan. Ang video ng kanyang pakikipaglaban kay Berto, na lihim na ni-record, ay kumalat na sa social media. Ang mga piraso ng video ay nagpakita kung paano hinabol, sinakal, at pagkatapos ay nilabanan ng isang high school student ang isang malaking pulis hanggang sa mapabagsak ito. Nag-alab ang galit ng publiko. Ang mga comment section ay napuno ng pagtuligsa sa mga pulis, at ang mga balita online ay puspusan sa pag-ulat tungkol sa pangyayari. Bilang tugon sa lumalaking pressure mula sa publiko, nagpatawag ng press conference ang Philippine National Police. Isang tagapagsalita ang tumayo sa harap ng mga kamera na may seryosong mukha, sinusubukang pakalmahin ang galit ng mamamayan. Tinitiyak namin na ang ginawa ng miyembrong si F.E. Tatlo Villanueva ay hindi sumasalamin sa buong institusyon ng F. Nagsasagawa na kami ng internal na investigasyon at titiyakin naming mapaparusahan ang sinumang lumabag, sabi niya sa isang formal na tono. Ang pahayag na iyon ay ipinalabas sa pambansang telebisyon at muling ibinahagi sa iba't ibang platform. Samantala, pinapanood ni Angela ang balita mula sa sala ng kanilang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng telebisyon nang hindi kumukurap, pinagmamasdan ang bawat salitang binibitawan. May kaunting ginhawa siyang naramdaman dahil sa wakas ay tinugunan ng pulisya ang kaso. Ngunit sa likod ng ginhawang iyon, alam niyang hindi lahat ng katotohanan ay inilalabas. Ang opisyal na pahayag ay sinisisi lamang ang isang tao, na para bang ang problema ay nagtatapos kay Berto lamang. Sa kanyang puso, alam ni Angela na ang paglilinaw na iyon ay mas mukhang isang diskarte para pakalmahin ang opinyon ng publiko kaysa sa tunay na pagbubukas ng ugat ng problema. Naalala niya ang bulungan tungkol sa general na narinig niya mismo sa presinto. Ang katotohanang iyon ay hindi lumitaw sa opisyal na pahayag. Nanatiling tensyonado ang mukha ni Angela. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang paglilinaw ay maaaring nagpakalma sa publiko, ngunit para sa kanya, ito ay isang senyales na may bahagi ng katotohanan na sadyang itinatago. Ilang araw matapos ang press conference, muling nagulantang ang publiko sa isang bagong balita. Si Berto, ang pulis na umatake kay Angela, ay sinibak na raw sa pwesto. Inilagay siya sa isang special detention cell para sumailalim sa internal na investigasyon. Ang kanyang larawan na nakaposas ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang media. Ang larawan ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nasiyahan dahil sa wakas ay umusad na ang hustisya. Ngunit, ang iba ay nagdududa pa rin sa kaseryosohan ng hakbang na ito. Sa telebisyon, ipinakita ang isang maikling video ni Berto na naglalakad ng nakayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng galit kahit na tinatakpan ng isang patag na ekspresyon. Ang mga boses ng mga kameraman ay maingay na tumatawag sa kanyang pangalan, habang ang mga pulis na nagbabantay sa kanya ay nanatiling tahimik. Nakita ito ng publiko bilang isang matatag na senyales na kumikilos na ang pulisya. Ngunit para sa mga nakakaalam ng sitwasyon sa loob, ang hakbang na ito ay isang mabilis na paraan lamang para mapawi ang atensyon ng publiko. Si Berto ay ginawang iskapegod, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na talaga ang problema. Sa loob ng police headquarters, ang kapaligiran ay ibang-iba. Maraming pulis ang nagbubulungan na may halong pag-aalala na mahirap itago. Isa sa kanila ang nagsabi ng mahina, "Paon lang si Berto. Kapag nalaman ng general na natitinag tayo, baka tayong lahat ang isunod." Ang mga salitang iyon ay lumabas ng mahina,
ngunit sapat na para ilarawan ang kanilang takot sa isang taong mas makapangyarihan sa likod ni Berto. Isang anino ng kapangyarihan na hindi nabanggit sa opisyal na pahayag, ngunit totoong nararamdaman ng mga nasa loob. Narinig ni Angela ang balitang ito mula sa media at sa mga taong nagkukwento sa kanya. Alam niya na kahit na bumagsak na si Berto at napahiya, ang ugat ng problema ay hindi pa nagagalaw. Ang mga salita tungkol sa general ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Napagtanto ni Angela na ang kanyang naranasan ay simula pa lamang ng isang laro na ngayon palang nagsisimula at napasok na niya ang isang bilog na mas mapanganib kaysa sa simpleng paglaban sa isang tiwaling pulis.